Kaninong panty to? Magaling, magaling. Oh, sige, paihin mo. Nahawa ka na kay Tita Pay. Sige. Gusto mo to? Tuturo ko sa'yo, Pepe, ginagawa ni Mama, okay? Dito. Dito sa baba, may receiving area tayo tsaka guest room. Bakit naiyak po si Mikay? Plastic. Plastikan po kami. Ikaw lang nakikipag-plastikan. Kaya friendly kami ulit. Pero niya tumitingin ka. Tapos kumalip. Ba't alam mo yung ipapakita namin sa'yo kung di mo kung ano ka? Ba't alam mo nga ipapakita namin sa'yo? Nakita nyo ng konti. Cortina. Ilang pwede yung parang iikot. Kami nila may tayo na aalis. Kaya ko naman mag-drive eh. Kasi parang ayaw kong kasama ka. Kahit hindi ko naman isama si Jansky. Pwede. Hindi, Vince, pwede. Kasi parang nagiging basas ka, pumunta rin talaga tayo sa hiwalay kung ganito kayo. Kasi paulit-ulit na ako nang nalareklamo sa'yo. You have your success. This is big amount of money, you know. Remember, hindi ka pabaga. Hindi masamang unahin ang sarili mo. Kung mo lang sige, MG 100 times na yung sinabi sa'yo. Bigay gusto ko sabihin eh. Oo, gusto ko sabihin, alam mo, sound like MG. Kakauwi pa lang po ni Mami sa Pinas, kaya nagkwento-kwento po ako sa kanya nung hinatid po ako ng Team Kepay. Mami, nagulat po ko naghahalikan na po pala sila. Paano naghahalikan? Nag-kiss ako sila. Gano'n lang, si smack lang yun, Mami. Sa lips. Opo, Kayo ni nasa Kiana. kotse po kami. Kiana, dito ka. Nag-smack kayo sa lips sa harap ni Tyronia. Opo. Tama ba yun? Mali po, Mami. Kayo, hindi ko pa kayo nakakausap. Kauwi ko lang ha, Kiana. Paye, maluwag na sa inyo. Pinagbibigyan kayo. Ako, adult ako. Yan, bata yan. Do you think 18 years old papayagan ko si Tyronia nakikipaghalikan? O nagsasmack? Hindi. So, dapat nagiging role model kayo. Kaya yung mga nakikita ko sa'yo, kakandong ka kay Kiana, sa harap ni Tyronia, mag-act naman kayo ng proper na adult na hindi dapat ginagawa yung pagiging PDA sa harap ng 11. Kasi kapag nakakita niya na po pwede pala yan, nang hindi pa adult na adult talaga at 18 pa lang, 1 month pa lang, gagawin niya yan. Hindi kasi dapat ganun. Gusto niyo mo mag-ipit kami sa inyo ng ganon? Huwag naman kayong bastos kay Tyronia. Respeto kayo sa bata kasi nabibigla siya sa mga ganyan. Yung pagiging tagapase at kramen yung pinagsama. Baka pwedeng kilalagkad ng QC muna tayo. No? Taga-QC tayo eh. Ha? Sorry po. Sorry, baby. Mami, Sorry, Tyronia. Sorry po, Tyronia. Nagulat lang po talaga kaya decide ko. Nagpaalam naman na sila sa akin. Pinayagan ko sila. Kasi anak kung sinusunod na yung halikan nila eh. May ipis, may daga, may kung ano-ano na halikan nila. Pero anak, Kasi mali yun. Masyado talagang maaga. Dapat gabi nila ginawa. Mami! Mami! Sabi naman po sa akin ni Tyronia, Ate Pay, kasi sanay po ako, cheeks lang po, sa forehead lang po. Opo, Mami, sa forehead 6 okay Masyadong po. mabilis, mali yan. Kasi masyado pang maaga. Simula ngayon, Kiana, tsaka Paye, huwag na muna kayo mag-kiss sa lips, okay? Okay po. Kailangan may ano namin. Oh, gagano ka, Chinese sa showbiz. Papaalam po ako. Oo. Sige po. Mami Oni, pwede na po ba kami mag-kiss? Ganito. Kasi sige, pag 32 na kayo. Oh, ganun. Ganun dapat. Seryoso ako ha. Mag-ano muna kayo, mapaalam kayo. Okay po. Okay? Mali kasi yung anak, masyadong maaga. Sorry po. Kanyari? Hindi mo alam? Nagulat po Nagulat lang daw po si Tyronia. Kasi naghalikan sila bigla po. Nag-smack. Ang tatawa ka wa? Kasi sanay daw po si Kahit ako, magugulat ako. Sanay daw po si Tyronia na cheeks lang po or sa forehead. Saan kayo nag-smash? Kasi kayo nasa kotse. Thank you po. Masyado nang maluwag sa inyo kasi maluluwag na kayo. Huwag na kayong kamodo. Nag-smack kayo? Nag-thank you kasi siya ng tito. Smackdown! Wrestling, no? Down. Nagulat ako tatay kasi Nag-smack sila. Okay lang yun. Tsaka ako confused din yung iba pang bata dito, alam niyang girl ka. Tyronia May man, di explain makapaniwa. naman ng maayos na in the future, pero masyado nga maaga. Huwag mo yan muna ipakita sa bata. Tyronia nga confused eh. Nakakita ko siyang napkin sa bag mo. Diba? Baby. Na-confuse siya sa'yo, Kiana. Akin na, baby. hindi po ako sanay. Hindi, meron po kasi si Pay noon eh, wala siyang dalang bag. Kakauwi ko pa lang. Diba? Kakauwi ko pa lang. Di pa ako okay. Ako na naman yung sumasalo ng mga trabaho ni Papi. Kasi itong mga gantong gawain ni Paye, lahat kay Papi to eh. Diba? Kakauwi lang ni Ate Marie pero umiiyak agad siya.
Siyempre, wala naman ako magawa kundi i-comfort na lang si Mama Marie. Napapagod na ako umiyak. Don't be happy. Mahirap paging masaya pero kaya mo yun. Lagi lang naman ako dito nakasuporta sa mga gusto mo. Mag-exercise na lang ako. Ngayon? Ngayon na? Bukas? Sige, bukas na lang. Saka may injured ka. Ano pala? Habang nasa mall kami ni Paye, dahil namibili kami ng mga ireregalo para sana dun sa inaanak namin na mag-birthday, biglang tumawag sa amin si Tony. Kaya nagmamadali kaming umuwi. Kaya ako sila pinapauwi nun kasi nabalitaan ko na dumating na yung warrant of arrest ko and walang ibang tao sa bahay. I will go there because I need to talk to the policeman, okay? And please don't get Mommy Oni. Okay, they will not get Mommy Oni, okay? And Mommy Cat. And Mommy Cat, they will not get Mommy Cat. They will ask Mommy Oni, are you okay with that? Are you sad that the police is getting me? No. You're not sad? But do you want them to get Mommy Oni? No. Oh, they will not get me. Don't worry, okay? The police will not get Are you me. nervous? Okay, this is my mugshot happy. Okay? No, that's you. Yes, that's me. If you don't behave someday, you will also do this. I can do that. You know, I like your dress. Yes. Okay, while I'm away, you have to be very, very behave. Because, and you need to follow Mommy Cat because the police wants to get me. And then I will just talk to them and I will say, please don't get me, okay? Yes, because Mommy only did something wrong. For them, it's wrong. So the policeman is not getting you. Buti na lang talaga naabutan ko si Tony pag uwi ng bahay kasi sobrang natataranta na talaga ako. Hindi ko alam kung ano bang gagawin namin kaya tinry ko na kalmahin muna yung sitwasyon at yung mga bata na naiwan sa akin. Kaya nanood muna kami ng TV sa family area. At ayun, tamang movie lang. Kakain lang sana kami ng girlfriend ko nang bigla kong mabasa yung message ni Mami Oni. Kaya sinabihan ko agad si ate na magbasa siya ng GC. Ilang buwan ko na talaga to pinagdadasal, guys, na malagpasan namin tong pagsubok na to. Kasi mabigat talaga eh. Kaya nung nalaman ko yung balita, ang bigat-bigat sa akin. And hindi ako makapaniwala. At alam ko na nabasa ni Tyrone ngayon kasi sa GC siya nag-message. Kaya kinatok ko kaagad siya kahit nasa CR siya kasi hindi ko alam kung ano ba nararamdaman ng bata, paano ko siya i-comfort. GC, basa ka. He's not coming back. He's not coming back. You want Mommy Oni? You want? You want? I want Mommy Oni. She wanna come back. But the police get Mommy Oni. No. She's good. She's good. Mommy Oni as policeman. Don't get Mommy Oni. But they get Mommy Oni, ano? They already get Mommy Oni. Mommy Oni's not coming home. No, she's coming home. She's not coming home She's anymore. not. She's coming home.
sobrang natakot po ako tapos bigla akong lumungkot kasi paano ako, di ba yung mga bata or yung mga teenager, sobrang nalulos pag walang nanay, walang gumagabay, ganyan-ganyan. Kaya sobrang nalungkot po talaga ako, iyak po ako ng iyak. I don't want policemen to get Mommy Honey. I want Mommy Honey come home to me. She promised me and she come home. Galit si Ate P. Galit si Ate P. Yes, reason. What are you gonna tell the policeman? Policeman, please don't get Mommy Honey. And I'm mad. You're mad. Yes. Why are you getting mad? And Mommy Honey don't get policeman. And she'll save. And I'm a princess. You're gonna save Mommy Honey. You're a superhero. I saved Mommy Honey, and I wanna be princess. Hello, is this the Icon Clinic OR po? Yes po. Yes po, this is Papi Galang po. Si Miss Marie po kasi is hindi sumasagot ng tawag and nandun po siya ngayon currently sa derma ninyo. Pwede po ba akong makisiyo kasi this is an emergency po? Okay, sige po. Please po, right now na po. Kailangan ko po talaga siya makausap, pakisabi po. Sumagot po siya ng tawag, sobrang importante po talaga as in emergency po. Thank you so much. Thank you. Opo, salamat po. Okay. Natataranta ako at the same time kabadong-kabado kasi hindi ko talaga alam kung ano nang gagawin ko. And si Ate Marie pa, nasa Icon Clinic kasi nagpapaayos siya ng mukha niya. So, lahat na talaga inistorbo ko na dahil hindi sumasagot si Ate Marie ng tawag niya. Buti na lang yung mga staff sa Icon Clinic, alam ko yung number, and sumasagot sila agad sa mga tawag, especially ng gantong emergency. Mama, Basa ka po, GC. mahal si Mami ng 6 Basa ka, GC. months. Basa ka ng GC kasi may banta ka na. Ano? Basa ka ng GC, te. Okay. Okay po. Bakit daw mo makakakal si Mami ng 6 months? Kailangan niya siguro talaga munang iserve yun. Sabi? Bago siya mag-bail out. Wala na siyang binigay na information, yun na lang eh. Ibibigay niya na yung phone niya kay Vince. Si Vince hindi rin makontrol. Hindi na rin hindi na daw, iyak na lang daw ng iyak si Vince. Wait lang, anak, saglit. Saan siya nakalagay? Sa Pasay. Ano yun? Pasay. Pasay? Opo, sa... Pasay ano? Pasay Police, sa ano yun? Sa likod ng City Hall. Sige, bye-bye. Gagawa kang paraan. Okay po. So, nung nalaman ko yun, pinipigilan ko talaga yung nararamdaman ko. As in, kinokontrol ko yung emosyon ko. Sabi ko, hindi ako pwedeng mag-react ng sobra-sobra. Kailangan ko maging malakas. Walang kakabreak lang, walang kahit anong emosyon. Bawal ma-depress, kailangan mag-step up. Yun lang talaga yung nasa isip ko nung time na yun. Pero para na akong lumipad sa puro ideas at puro sitwasyon. Oh my God, napaganon na lang ako. Umakit po ako sa kwarto kasi po gusto ko po maging alone nun. Kaya po gusto ko umiyak. Pero nagulat ako si Mami Kat pumasok. Kaya after nun, sinabi ko na lang kay Mami Kat na lilibangin ko po yung sarili ko. Nagme-makeup po muna ako. Binantayan ko rin po si Happy. Sinabihan kami ni Tito Vince na mag-impake ng mga kakailanganing gamit ni Mami. Sobrang nataranta talaga kaming lahat kasi sabi niya, kukunin niya lang daw yung gamit tapos aalis na daw siya. Kaya lahat kami hindi magkanda o gaga. Kuha ka na lang kayo muna kay Tito Vince. Ang mga jogger ni Vince mahaba sa kanya. As in. Kasi meron siyang mga jogger. Unless pinamigay niya, hindi ko na kasi kabisado. Siya pagdadala ko kay Tony. Kailangan natin yung mga safety. Meron sa taas, te. Madumi doon. Kailangan niya bar. Meron. Post din naman kasi ng kanyang sinusot niya yung events din. Tito Vince. Wala ba mga t-shirt dun sa kabila? Sa Tony? Sa mga ganun.
Puro mga shorts niya to eh. Shampoo, meron na ba siya? Shampoo, wala. Meron ako sa taas. Nababaliw na ako noon, iyak-tawa na ako talaga as in. Kasi syempre, nung pumunta si Tonyang doon, naka-hair extension siya. Nung gabi kasi na yun, nagtatanong na siya sa amin kung tatanggalin na ba yung extensions niya kasi nangangati na nga siya. Tapos, ang haba pa ng nails niya, hindi kasi siya masyadong nakakilos pagka ganun kahaba yung kuko niya. Tapos iniisip ko pa kung sino yung magdadagan ng paa niya doon. Kasi alam niyo naman si Tonyang hindi nakakatulog ng walang dagan yung binti niya eh. Ay, sabihin niya na, babe, dagan ng babe pa ako. Sabihin sa kasama, putang ina. Tanong po ako ng tanong sa GC kung meron po ba silang magagawa. Like, puro po ako chat na paano po ganyan. Kasi po, hindi ko po talaga alam ang gagawin ko. At sobrang nalungkot po ako kay birthday at saka sa Tora family po. Kumalat kasi sa bahay, actually sa lahat, kalat na kalat sa news na naaresto ako. Pero hindi po yung totoo. Wala pong nangyaring ganun. Ang totoo niyan, nung may mga dumating na mga pulis sa bahay, ako naman, umalis ako nun para mag-bail. Kumbaga, nagkasalisahan kami. Again, pumunta ako sa Hall of Justice para makapag-bail ako. Kaya wala kayong nakita na picture or video na naka-orange akong t-shirt or nakaposas ako. Kasi hinaharap ko yung mga ganito. Kumbaga, tanggap lang. Pero wala talagang idea ang Toro family. Ang dami nakakamiss sa akin na maging vlogger, mag-prank. Kasi hindi na ako nakakapag-challenge or nagpa-prank. Inutusan ako ni Jowa na mag-chat sa Toro family na nasa akin na yung cellphone niya. Makukulong siya ng 6 months. Mag-impake kayo ng gamit niya. Kaya sila tarantang-taranta. Tapos pinasabi niya pa na, uwi lang ako saglit, tapos babalikan ko agad sa presinto si mami. Minsan lang to mangyari sa pamilya ko. Kaya iti-take advantage ko na tong pagkakataon na to. Kaya i-prank natin ang Toro family. Simulan natin yan kay Mama Marie. Ate? Ate, paano na? Wala na, sinakay na sa mobile si Tony. Paano nga? Ang gagawin? Hindi ko alam, te. Tinutukan pa nga ako dun eh. Asan kayo? Eto, te. Binibidyoan ka. Ate, wag ka muna magsabi sa Toro family ng prank, ha? Wag ka muna magsabi. Kaya mo sila mataran. Tangina mo, Tony. Tangina mo. Tangina mo. Ang dami ko nang tinawagan. Ang dami ng tawag sa akin. Wag ka muna. Sila Ses, pati sila Jermaine, ibala na lahat. Wag mo sabihin sa Toro family. Hindi mo alam kung ano nararamdaman. Ba't parang relax ka naman, te? Relax ka nga. Kasi kung talaga nanginginig ka, hindi mo tatapusin yan. Mag-aalala ka sa kapatid mo. Pipigil ako. Putang ina mo talaga. Leche ka. Naiiyak si ate. Umiiyak si ate habang pinipatient. Bakit ka umiiyak? Hindi mo gagawin niya sa akin. Tiago. Sorry. Dapat hindi mo gagawin niya sa akin. Putang ina mo. Sorry na. Tangina mo. Hindi mo gagawin niya sa akin. Putang ina mo. Gago. Tangina mo. Prank ka lang. Hindi na prank kayo, di ba? Ganun na prank. Wala namang prank na masaya eh. Hindi ako uwi. Putang ina mo. Kasalanan mo to, sinamang pa ako sa Malaysia, di ko to inasikaso. Tangina mo. Gago ka talaga. Putang ina mo. Kundi ako nagpunta ng Malaysia para samahan ka, hindi sana nasikaso ko. Okay na. Okay na ba? Putang ina. Okay na. Ate, nakapag-bail na ako. Nakakahiya dito. Hi, Tito. Hi, Jowa. Hi, Jowa. Wait lang ba yan? Ako siya. Hi, Jowa. Sige lang. Nakagulo kanina doon. Kasi nakikiusap kami. Pagdating namin doon, pinusasan na rin si Tony. Yung mga napapanood sa palabas.
Yan yung nangyari kanina. Paano po siya makakapulsa pati? Kaya hindi, ako nag-reset na na. Ako po yun. Pati po yun nag-picture po siya. Siya ba yun? Pero pagdating ng mga polis kanina na pumunta rito, pinusasad siya dun. Kasi hindi niya inabutan yung judge. Wala kami nagawa lang. Pero pag tutok po yung judge. Makakapag-bail. Pero hindi namin inabutan yung judge. Bukas po ba meron pati pa ako dyan? Wala na 6 months na. Nakasa na agad. 6 months na talaga siya mga. Dahil hindi niya naabutan yung Dahil hindi naabutan yung bail. Yun yan. 6 months na ako si mama yan. Daddy, quiet. 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 Wala na po po ano. Quiet. Wala na. Very quiet. Stay quiet, Dad. Naiusap kami kanina doon. Ang sabi sa amin, wala naman po kami magagawa kasi hindi naman po kami yung judge. Ayun si Harvey, tanong ko niya ako. Munti kami mapakawal kanina. Yung judge na po nagsabi kung hindi naabutan. Ang sabi sa amin ng mga tao doon, hindi naman po kami yung judge eh. Kung kami yung judge, makakapag-bail sa mga wala. Sabi ko, ano kung dapat gawin? Wala, sumunod na lang po sa batas. Sabi ko, hindi mo kasi pwede labanan ng batas. Hindi pwede labanan ng batas. Siyempre, baka magkaproblema pa ng mas malaki. Ano sa mga batas? Ikaw na lang, mga batas. Ako na lang, siguro. Ikaw na lang muna bahala dito. Ako na lang bahala. Iniisip ko nga, parang gusto ko nga lang mag-stay ng 6 months sa parking. Kaya yun. Bago di pwede yun. Saan po pupunta si Mami? Sa kulungan, anak. Hindi po siya hindi niya po masasama yung bahay. Wala anak, pag nakakulong ka, mag-isa ka lang, kasama mo ibang tao. Para katulad sa akin. Nakakulong talaga si Mami. Pero puro babae lang. Wala siyang sarili. Wala. Wala kasing behaving gano'n. May isang room, malaking room. Magkakasama. Pero after 6 months naman, meron ulit sa court. Diba? Sa court. Meron ulit. Diyan mo makikita ng mga sa court. Ano po may lugar na pagkalit po? Siyempre. Wala. Sumunod na lang si Mami kanina. Naiyak ako sa sinabi niya kanina. Kung muna bahala sa family, kung muna bahala kay Romeo. Tuloy daw yung reality. Hindi mahirap doon. Parang tayo tutuloy nang wala si Rowan. Si Mami katagayos na. Nag-ayos na. Nasigas niya yung reality. Si Ate Marie, iyak din ang iyak. Wala. Sobrang tense na. Okay, come kay Mami, come ka. Iisip ko pa si birthday. Para si birthday. Para si birthday. Separation anxiety.
Gagi, nakalete na yung ekobag mo. Nakalete na yung ekobag mo. Bakit tara nakaantay? Mami, ayaw mo nga tumulong kasi iiyak ako. Malma na kayo. Sama ka ng loob sa akin na mga tulalabanin sila. Dati! Uy, napag-urusan ako eh. Nasa isip ko, mami, baka magloko si dati pag wala ka ng 6 months. Magloko si dati? Sabi niya baka nagloko si dati kasi wala ka na daw tapos di niya na daw alam. Ayaw, mami. Ba't ako magluloko si Hindi ko rin alam dati. Mick, kalma na, Mick. Kalma na, Bakit nababaliw na yung kanina iyak tao rin? Hindi mo yun. Ang tama Yung expression niya, nakapupo pa siya. Mahirapan siyang kumikos. Tapos sino yung nataga ng palo? Hindi siya makalam paano ako mabubuhay? Paano ka mabubuhay? Diyos ko naman, iyak pa rin iyak talaga. Baby ko. Grabe na kanina. Make up na lang sa sobrang bored. Sa sobrang ayaw niya umiyak namin at mag-make up na lang ako dito. Sige, alam ko ang nakakot na kayo. Oo, malog na ako. Nag-make up ka lang pala. Mami. Akala ko naman. It's a prank! Bigay! Ano? Ha? Hindi kaya mo siya huminga. Kanina ba yung nag-native figure na babalutan ko ngayon? Masama talaga yung loob ko, sobra. Nahirapan ako huminga. As in, kasi parang ina-anxiety ako. Kasi yung pakiramdam na wala kang magawa, wala kang maitulong. Kung totoong nakulong man siya, diba? Yung ganong feeling na anong gagawin mo, hindi mo alam kanino ka hihingi ng tulong. Eh parang lahat naman gumagawa ng paraan para mailabas siya doon. So parang hopeless talaga. Ang bigat-bigat sa puso. Kaya nung time na nararamdaman kong nahihirapan na akong huminga, lumabas ako kasi hindi ko kinakaya. Ang sama talaga ng loob ko sa kanya. Sobrang sakit ng prank na yon. Hindi siya nakakatuwa. Diyos ko, sabi ko talaga kay Oni, last mo na to. Kasi hindi siya magandang biro. Oo, nagets ko. Gusto niya prank. Pero bad joke talaga, promise. Last na. Last na talaga yun. Kasi binato ko na talaga siya ng una sa sobrang gigil ko sa kanya. Alam mo yung kung hindi siguro ako buntis, mas malala pa yung gagawin niya sa akin na pampaprank. Naku, baka talagang inupakan ko na siya. Sobrang gigil ko sa kanya. Pero grabe, ang bigat sa loob. Feeling ko, lahat ng ina-align sa akin ni Lord na paglipat namin ng bahay, na tumayo kami sa sariling paa, feeling ko inalign niya yun kasi parang mawawala na pala talaga si Tony sa amin, makukulong siya. Sobrang kirot sa dibdib, hindi ko matanggap. Basta sobrang, lost na talaga yan, lost na talaga. Promise, ayoko na. Akala ko nga may makakahalata sa akin eh. Tangina niyo, natawa muntik akong bumagalpak ng tawa sa inyo pagkaganon mo. Stress na kasi talaga kami dito. Uy, yakin talaga. Hindi namin alam paano yan. Si Tero niya, si Ate Marie, nagpapaganda lang sa icon. Tinawagan ko pa yung OR ng icon. Pwede kong pakisabihan si Miss Marie na magsagot naman ng call. Kasi naman po emergency food. Ito ba matindi? Tinawagan namin si Ate Marie. I-install ko lahat ni icon. Tinawagan ko si Tinawagan namin si Ate Marie. Umiyak din. Umiyak. In-advance na namin yung tawag sa kanya. Kung ano yung sinabi mong ganyan, gagawin sa akin. Hindi. Masakit yung dibdib ko talaga nun. Kaya kahit gabi na pumunta pa rin ako kasi ang sakit talaga sa puso, sobra. Inis na inis ako. Iiyak ka ba din, te? Ay, lakas hindi ko kaya. Putang ina mo eh. Bakit? Tapos... Nakakalasis ko lang. Hindi mo kinaya, te? Hindi ko kinaya talaga. Putang ina, lahat kinakalampag ko. Pagkakagala natin sila rin, te. Namatay-matay sila lahat sila iyak na iyak, walang iyak. Ano ba, te? Hindi ako makukulong. Hindi naman ako, Kahit na. Upside down yung mundo ko kanina. Parang hindi ko alam. Paano. Sa lahat ng stress, te, ikaw lang yung Gorgeous. Naka-blue ang hair. Ang pilik mo dapat Bagong facial. Bagong haiku. Bagong facial, bagong Red nails pa, like... Hindi ako mapapano. At kaya niya dinala dito si Dodong para good vibes ang lahat. Hindi, sobrang pinipigilan niya umiyak kasi yung lashes niya masisira na naman. Kaya nga. Kakain ko lang eh. Mama, huwag ka na umiyak, mama. Mama, huwag ka na iiyak, mama. Ay, pogi ka pala,
Alam mo yung ano na yun, habang kaya ako nanginginig doon habang ginaganon yung mukha ko. Hindi ko na pwedeng ano yun eh. Once sa masimulan. Habang nanginginig ako, nasa isip ko nun. Ito yung ano, parang calling, wake up call. Sa bawat isa ng Toro family member. Na ito yung sinasabi ni Tony. Na paano pag wala ako? Oo. Doon lang ba kayo mapupush? Doon lang ba maano? Kasi paano kapag daming tinight bigla eh. Paano kapag yung bills niya ang ipapasa sa atin para suportahan naman natin siya kasi kailangan niya magpahinga at harapin yung problema niya. Ang ina fast track lahat eh. Walang depress, kailangan ganito, ganyan, etc. Ganun. Pero pakabigat sa dibdib talaga. Hindi ako madedepress, mas lalo akong depress. Tang ina kaya umiiyak ako doon, putang ina, ano na nangyari? Para sa pera nagkaputa-puta na. Tawin ko na si ate. Kasi... Bakit? Kasi totoo. Di ba? Lahat ng ginagawa na. Tingnan. 7K ito po. Kasi totoo eh. Ang ina, ibig sa each one of us. Ang ina, ito yung ano, yung dapat nag-unite yung pamilya, yung ganun. Na hindi na dapat iniisip yung mga ibang bagay. Kasi sino ba magtutulungan in the end? Di ba? Kanino kayo magre-rely? Tapos ang hina-hina ako pa ngayon. Hindi nasa isip ko. Tan ako hugot na lakas, hugot ako na lakas. Sa'yo, papi, kay Mikay. Tapos makita ko si Tony nandun sa loob. Hindi ko kaya, parang mamamatay ako kanina. Kaya sobrang bigat ng dibdib ko. Sorry. Parang dito ba mapupunta lahat ng ano? Sobrang sama talaga ng loob ko kanina. Putang ina, sabi ko, bakit gano'n? Kasi kanina pa yung prank hanggang ngayon nag-30 na ng gabi. Tangina, sobrang sakit kasi, Tony. Nagpipigil ako kanina. Nasa Icon Clinic ako, hindi ako pwede magwala doon. Pero hindi ko na kinaya. Buti ako na lang yung pasyente doon. Nasa isip ko, yung sinimulan mo, hindi pwede na mag-break apart. Kailangan mas lalo matatag. Kailangan ganito, ganyan. Pero kailangan bang humantong pa sa ganun para lang mag-step up ang bawat isa para sa isa. Pero masaya ako kasi nakita ko naman na united lahat. Taranta lahat at the same time. Lahat gusto maging parte ng solusyon. Alam ko na maraming nagmamahal sa'yo dito sa Toro Family. Legit. Yun. Masaya lang ako sa part na yun. Pero ayoko yung pagsubok na yun. Hindi ko yung kaya. Kinabukasan na, hindi pa rin makamove on si ate sa prank na nangyari sa kanya. Iyak pa din siya ng iyak. Natatawa ako kasi, nag-24 oras na iyak ka pa din ng iyak, di ba? Malaman ako ng ate ko, day. Kaya anong pwede siya na umiiyak ka pa rin? Ay, nako. Kahapon pa yun, te. Kahit na, hindi nga ako nakatulog na maayos dyan eh. Parang lang yun, na-miss ko maging prankster, na-miss ko maging vlogger kasi puro tayo reality show. Kahit na, sobrang sakit na ng dibdib ko, Tony. Putang ina, dalawang importante yung tao sa akin, putang ina. Ganun tapos, naku, Diyos ko, dahil hindi ko na alam kung ano naisip ko. Parang ayoko para akong lumutang sa sa ere. Hindi nakakaputang ina. Oo, parang yung pagpapaganda ko, puro ko iyak. Ba't ba kasi iyak ka ng iyak? Malamang yun yung nararamdaman ko eh. Hindi ka ba naman saksakan ng gaga? Make Mama Marie happy. Happy? Who's going to beside Mama Marie? Happy. Happy only? It's okay, Mama Marie, I'm here. Where are you? You're not here beside me. I'm sad. You get me. And you go to Dodo. And you get me. Okay. Thank you, Pa. Thank you, Happy. Show love. We love you, Mama Marie. I love you, Mama Marie. It's this heart. I love you, Happy. This heart. Oh, this heart. You see? If you do this, heart will. Wow. Oh, it's heart. Don't show your Wow, full of candy. Balloons. Balloon. And then green and then blue. Yellow. Okay, let's go. And you know what? I want to go to the beach. Do you want to go to the beach? Oh, you're in the beach. Oh, what happened to Happy's face? That. What happened to Happy's face? That is not Happy? Oh no! You have glasses. That's Mariani. Siyempre, hindi papayag si Mami na Toro Family lang yung pagtitripan. Kaya,
Pinagtripan din namin si Makagago. Nakakulong siya ngayon. Pwede ba tayo mag-video, kuya? Nandyan ka? Hindi, kuya. Pabalik pa lang po ako mamaya sa presinto. Pero makakapag-bail kayo. Hindi na, kuya. Hindi namin inabot kahapon yung judge eh. Nakaalis agad eh. Sabi, So bali next week. Yan to kasi yan. Vince, anong tawag dito? So ilalabas pa lang yan sa media. hindi ko po alam kuya kung ilalabas. Basta ang nangyari ko kanina, pinasasan siya sa harap ko. Akala ko kasi okay na. Ba't ganun? Nasaan na yung abogado? Paano? Ba't ganun? Hindi kuya, wala na rin kami nagawa kanina. Kasi nga sabi ng mga tao dun, kung inaabot nyo po yung judge, makapag-bail kayo. Eh wala na yung judge. Tapos ang ginawa ng polis, pinasasan na si Tony. Isnarekta na siyang kulungan. 6 months yun kuya. Hindi, makakapag-bail naman yun. Okay lang yun. Pero ikaw, ba't wala ka kay Tony ngayon? Hindi, pinauwi muna ako kuya. Kasi wala pa akong tulog ko, walang din akong damit. Kasi nga, nirekta na siya ng kulungan kanina kuya. Kasi pinasok talaga siya sa kulungan. What the fuck, man? Hindi ka ba nagbibiro? Hindi kuya. Hindi ko na matiis. Sorry kuya, napagutusan lang ako. Ang tanga ni Tony, grabe. Tony, tangina, tanga nga. Pag nagkatotoo yan, tanga ka talaga. Tinan mo, wait lang. Puta na ka. Basta naisip ko, puta, paano to, pupunta ba ako doon? Yun na yung next ko eh. Pero sige. Tapos si Merk naman. Hello, Merk. seryoso ba, gago? Oo, ngayon pa lang kami kumakalma ng nararamdaman namin. Bakit? Nangyari? Parang posible naman yun. Hindi. Parang ako naniniwala. Pagdating namin doon, hindi na namin inabutan yung judge. Hindi namin napag-bail. Parang hindi ako naniniwala. Parang para sa'yo malabo. Kasi basta hindi talaga ako naniniwala. Seryoso ba? Wala. Ngayon pa lang din ako kumakalma. Babalik na ako sa presinto mamaya. Saan nakulong? Pasay. Parang di talaga ako naniniwala. Tangina. Sa Pasay siya. Sama kami sa'yo mamaya. Asan ka ba? Nasa gym. Makipag-sparring. May pagsuntukan ngayon. Sige. Ako, mag-message ka na lang sa akin mamaya. Hindi na kami pupunta kila ano. Kaya na kami pupunta doon eh. Kaya pupunta din kayo eh. Oo. Anong oras? May kailangan bang dalhin? Ano bang kailangan dalhin? Kunwari, ano bang kailangan natin ito? Ewan ko, tanong mo dito. Ang kailangan kong dalhin. Gago? Gago ka, te? Gago. Tangina, bakit nilabutan ako, te, habang tang-ina ka? Hindi totoo. Putang ina. Gago, gusto ko na umuwi para gigisingin ko sana si Pam. Hindi ko kayang makita nakaposas, te, hindi talaga. Maiyak ako nun, parang never ko na-imagine na si Ate Tony Fowler ay hindi ko kaya. Maiyak ako nun, hindi ko kaya. Parang na-imagine ko pa lang siya na hindi ko talaga kaya. Sobrang hindi ko alam mararamdaman ko sa ganun. Hindi ko kaya makita ang nakaganon. Kasi wala ka namang ginawang mali para sa akin. Ako kaya kitang makita nakaganon, Mark. Uy, grabe ko naman. Kasi walang yaw, di mangyayari yun. Gabi. Damay-damay na to. Siyempre, kami lang. Isama natin si Be, si Hal, at saka si B. Hello, Big Papi. Ano si Tony? Wala kami nagawa kahapon din. Saan siya? Wala, nandun na. Nakapasok na siya. Hindi kami makapunta doon kasi bawal ang dalaw nung araw na yun. Tsaka weekend. Sabi sa ABS, nag-plan sa daw eh. Hindi na nga siya inabutan. Yun ang pinapalabas nila. Pero kasi, pagdating niya doon, wala na siyang nagawa. Pinusasan na lang siya bigla doon. Wala naman ako doon dahil ako nagbabantay ako ng bata dito. Tangina naman, Papi. Wala kasi nagre-reply kahapon eh. Tangina, Papi. Si Tony, baka mabalyo yun doon. Hindi, naman kinakausap naman na ni Ate Marilat ng kaya niyang kausapin doon. Gawa kang GC, puntahan natin si Tony kasi kukontakin ko na lang yung mga kakilala kong general para mabigyan siya kahit papaano ng doon. Sino bang general yung mga sinasabi mo? Hala, tangina mo eh. Tangina mo.
Busy. Sinigang na baboy. Alam mo yan. Paborito kong ulam. Dalan mo ako. Hello? Tawag dito. 6 months na makukulong si Tony. Oh my God! Bakit? Bakit napunta sa ganon? Hindi siya Kasi hindi naman talaga magagawa ng paraan yun. Wala. Lahat na iniyak ko na. Bakit ganon? Ate Marie, akala ko ba hindi siya makukulong? Nakulong siya kasi nahuli siya ng pulis na unahan kami. Ang pinaka-worst na binatukan daw si Tony nung kasama niya sa loob. Ha? Nabatukan si Tony, kaya... Ginawa niya, ba't siya pumayag? Tangina, Ate Marie. Putang ina. Kasi wala bang pwedeng pakiusapan doon na i-treat ng maayos. Putang ina kung ikaw ba't di ka makiusap doon? Ang dami mong sinasuggest, ikaw kaya, pagod na nga akong mag-isip eh. Ay, pag-uusap na nga rin ako eh. Plastic ng mukha mo. Alam mo, halwa ka na ma-stress. Putang ina naman. Halwa ka na ma-stress. Iniisip pa lang kita kung ginagawa na sa'yo na hayop ka. Umiiyak ka. Ganyan ako kanina. Tang-ina. Iniisip ko pala kung Tangina ni Ate Marie, magbatok pa sa akin. Kaya nga, natawa. Tayo. Umiiyak. Bakit naman siya binatukan doon? Kaya nga, di ba? Ay, nako. Nag-iisip na nga ako. Sabi ko, tang-ina, sino kaya pwedeng kakilala ko? Bigla na lang siyang kinuha dito sa bahay, nabangan siya ng mga pulis. Pagkalabas ng warrant niya, hindi na siya pinalabas ng bahay talaga. Dito na siya dinampot. Pagka uwi ko, wala na siya, iyak na iyak sa Tyrone niya. 6 months siya doon. Bakit hindi mo na yung piyansa? Hindi nga siya nakapagpiyansa kasi inunahan na siya dito. Ano sa tingin mo, punta ko ba sa atin, Marie? Ikaw, oo. Huwag ka na umiyak, be. Huwag ka na umiyak. Huwag ka na umiyak, be. Ba't umiiyak ka? Ba't umiiyak ka, be? Ang sakit sa puso. Maganti mo lang sa prank. Oh, no, Fiona. Di ba dinalason mo ako? Nadala mo ako ng pagkain na may lason sa ano? Natutunin ko sa'yo yung mga pulis. Huwag ka mag-alala, Fiona, hindi lang ikaw nag-iisang ganyan. Malala lahat ng mga reaksyon namin, putang ina. Mano, nagigising ko lang Magaling. At syempre huwag natin kalimutan ang best friend ni Mami Oni, si Jumbeng at si Jane. Hello? Nabalitaan niyo na ba? Na? Si Tony. Si? Si Tony. 6 months siya nakakulong. Uy, 6 months? Oo, hindi siya nakapag-bail. Ano, totoo ba? Oo, inabangan kami sa bahay. Pagkalabas ng warrant, hindi na kami pinalabas ng bahay. Ito na agad pinusasan na agad si Tony. Wala man lang kaalam-alam, bigla nilang siyang pinusasan. Hindi siya makalaban. Sumuko na lang siya. Uy, totoo ba? Ngayon, bawal ba siya magpiyansa? Kunyari, pinagpas siya ng Puntahan ang pinakahuling balita ko sa kanya, pinapatukan daw doon sa loob. Uy! Hello! Ito ba tayo? Mamatay pa ako? Nagiinom nga yun. Naman. Lahat na. Uy, ano po yun? Bawal puntahan? Ano yun? Ano, ayun na yung minimum talaga? Hindi ba mapipil yun?
Depende kung ano. Depende. Naiiyak si Emi. Nakakainis ka to niyang tao. Nakakaisip kang pangit ng joke mo. Putang ina mo, Bessie, ano? Nagulat ako ba't may mic? Sabi ko, ano ba yung kumakanta pa si ate? Hindi ka ba doon makukulong kasi hindi naman nasabi sa hula mo na makukulong ka. Tang ina mo talaga. Pangit ang joke mo, legit ka. Siyempre, sinong hindi maniniwala kasi 'di ba kumalat nga sa news. Ang sarap lang sa pakiramdam kasi yung feeling na sa bawat kaba at iyak nila, parang doon ko na feel na mahal pala nila ako. Yung ganong feeling. Kahit puro, tangina mo, yung mga natanggap ko puro mura. Alam mo yun? Sa prank na yun talaga, naramdaman ko na mahal pala nila talaga ako. As in, love na love nila ako. So, it's a prank! Malapit po talaga yung Toro family sa family po nila Tito Wamos at saka Tita Antoinette. Kaya pupunta po kami sa birthday ni Baby Mixture sa Okada. Opak, glamorous. Actually, sobrang na-appreciate ko yung mga artist na lumalapit sa akin. Kasi alam nyo, lagi nilang sinasabi, di ba? Matapang yan si Mami Oni, ganyan-ganyan. Pero ang totoo, pag sa mga event ng ganon, nahihiya ako. Ayoko maging feeling close. Kaya sobrang na-appreciate ko lahat ng lumalapit sa akin. Nag-usap kami nun ni Merk. Sabi niya, hindi daw siya makamove on sa prank ko sa kanya. Na wag ko na daw gagawin yun sa kanya. Kasi nga, sobrang naiiyak daw siya. Pati siya hindi siya makamove on, day. Biglang pinatay yung ilaw kasi may magic show. Nakakatawa si Mami Oni kasi hirap siyang kumain kasi nga naka-shade siya. Hindi niya makita yung pagkain. Mali. Mesmerizing sleight of hand and a performance that will transform us to the realm of pure enchantment. Hindi ko po alam pero sinabi ko po kay Mami, Mami, hindi po talaga ako nag-enjoy sa mga magic kasi nanguuto lang po sila. Late entrance, early exit. Lagi naman ganun si Jowa sa mga events niya. Bukod sa takot siyang makihalubilo sa mga tao, ay sa totoo lang, kaya siya nag-bail agad-agad dahil love niya si Wamos at si Tonet. Nakapangako kasi si Jowa sa kanila na pupunta siya. Kaya kahit 2 hours pa lang yung tulog niya sa 2 days, gumora kami. Asan po ako sa ilalim? Eh, Burberry ako sa loob ng maleta ko. Andun yung sa bandang harap. Di naman si Vince yung nagkabit sa tenga mo. Ako naglaro sa inyo. Sabi ko, ingatan mo, Diamond. Biwalit mo kay Vince. Baka kalimutin yun. Yung nagkakataranta. Mano pa to si Pai. Mahal yun. In-order ko yun sa Wonderlux, be. Diamond yun puro. Nagpahiram ako. Kasi gusto ko nga. Gusto niya, glamorous siya. Ulit-ulit ako. Pangarap ni Pai yan eh. Tapos hindi siya marunong magbalik ng gamit. Never kong ginawa yun kay Paye. Hindi ko alam bakit siya ganyan. Ba't di ka marunong magbalik, Paye? Sorry po. Ngayon pa lang kukorek kita, hindi kita kukorek. Pag-uwi, hindi kita kukorek sa ibang araw. Oo, inuugali mo talaga yan. Pinahiram ko sa'yo kung saan loob. Pero ako nagkabit sa tenga mo, ako nagsabi sa'yo na dyan yan, ito, ganyan, totoo. Ba't mo kayo Vince ibabalik? Dapat make sure mo kung saan ko kinuha, doon ka din ibinalik. Ako mismo, ako kausap mo eh. Naintindihan mo, diamonds yan. Pag hiniram o pinahiram, ibalik sa mismong ano. Si Vince makakalimutan niya yan. Hindi mo alam nag-iwan ka na dito ng ano. Sa papi, nakakaiwan din ng salamin. Mag-ate nga kayo.
Ay, nako. Ganyan talaga yan si Paye. Actually, madami na talaga siyang mga hinihiram sa akin. Pati mga sapatos, hindi niya maibalik ng maayos. Pag ako tuloy ang gagamit, wala akong mahanap, wala akong magamit. Nakakapikon. Sana talaga na-videohan, di ba? Binalik ko lahat ng sapatos ni ate ay hindi niya mahanap. Eh, nandun lang naman yung sa sapatosan niya. Bakit kami biglang umuwi? Actually, ang totoo niyan, si Antoinette at saka si Wamos, binook niya kami ng room sa Okada. Patutulog ako nun, bigla nila akong kinalabit. Nataranta kaming lahat kasi nabalitaan ko, sabi ni ate na nakatakas daw si Odi sa rehab. Sure na daw? Nakatakas na ka na. Oo, nakatakas daw si Odi. Parang ako yung bata. Oo, yung bata. Pati yung ano. Si Lapi. RB, kunin mo na si Lapi. Kailangan din natin umalis ng bahay. Okay, moment of truth. January 2 yun, sabi ko sa kanya, yun yung ultimatum ko ng last day ko sa kanya, pinapapili ko siya. Kung papasok siya sa rehab, kami pa. Pero kung hindi siya papasok, ultimatum ko, magkanya-kanya na kami. Eh, pinili niya na gusto pa daw niya mag-extend para daw makasama ako and gusto pa daw niya ako matulungan, makabawi. Sabi ko hindi. So, nag-decide kami nun talaga mag-separate ways. Yun. Kaya umalis na ako ng bahay. Pinuntahan namin nun si Odi. Grabe, awang-awa ako sa kanya kasi sobrang wakwak yung paa niya. Kung ano-anong nakita sa loob ng paa niya, may alambre, may mud, may plastic. Tapos, takot na takot siyang magpa-ospital. Kaya, tinatanong ko kung ano ba yung nangyari sa kanya kasi wala kaming alam. Dahil hindi naman kami ang nagpa-rehab kay Odi, kundi yung family niya. Diba, January 2 dapat ang usama namin ni Mami na papasok na ako ng rehab, pero nagbago yung isip ko. Hindi nasunod yung ultimatum niya, kaya kami naghiwalay. May 2 araw akong nag-isip ng mabuti kung gusto ko ba talagang mawala sa akin yung babaeng pinakamamahal ko. Narealize ko na tama naman si Mami. Marami akong pagkakamali. Ang dami kong tinago, pagsisinungaling. Ang dami kong taong nasaktan. Kaya nag-decide ako sa sarili ko na ituloy na yung pagre-rehab. January 4, sabi ko sa sarili ko, gusto ko lang ma-spend yung buong January 4 na kasama kayong lahat. Kumbaga makapagpaalam ako na maayos, mayakap ko kayong lahat, especially si Happy. Biglang dumating si Kuya. Sabi niya, may outing daw kami. After ilang minuto, nagpapalinis na ako ng bahay. Kasi nga gusto ko kayong makasama lahat. Tapos kinabukasan, pwede na akong ihatid sa rehab. Pero hindi kasi nangyari yung gusto kong mangyari. Na after ilang minuto lang, may dumating ng may ibang muka na hindi sa akin, familiar sa akin yung muka. Dinampot ako. Niyakap ako ni Kuya nung una, nag-refuse pa ako, pumalag ako. Niyakap niya ako, sinabi niya, Tol, pumayag ka na para sa ito, para to sa pamilya mo. Para maayos mo yung sarili mo at yung relasyon mo. So, hindi na ako pumalag, napusasan na ako. Natulala na lang ako hanggang sa sinakay na nila ako sa sasakyan. Nung nasa loob na ako ng sasakyan, tinanggal na nila yung posas. Doon pa lang, sa loob pa lang ng sasakyan, sobrang bigat na ng pakiramdam ko na parang nabagsakan ng mundo. Parang lahat ng nawala. Hindi pa ako nakakapasok noon sa rehab. On the way pa lang kami. Ramdam ko na yung bigat na mawawala kayong lahat sa akin. Pagpasok ko doon sa rehab. Unang araw ko doon, siguro ganun talaga yung programa nila. Pinaligo ako mag-isa. Binigyan lang ako ng t-shirt na parang basahan, tapos yung short na hindi kasya sa akin. Sa banyo, naligo ako, malamig na tubig. Bawal sa akin yung malamig na tubig kasi nga natitrigger nga yung paa ko, sumasakit. So wala na akong magagawa kundi sumunod na lang. Nakatulala lang ako. Unang araw ko dun, sobrang bigat. Sabi ko sa sarili ko, ano ba itong nagawa ko sa sarili ko, pati sa pamilya ko. Inisip ko na lang, karma to, kailangan kong tanggapin. Mahirap tanggapin. Unang araw, pangalawang araw, pangatlo, pang-apat. Actually, ilang days ako hindi nakapag-toothbrush. Yung toothbrush na binigay sa akin, may iba-iba nang gumamit. Yung mga matatanda or yung mga umalis na dun. Madumi. Kumbaga, dineprive nila ako sa lahat ng nakasanayan ko sa labas. Part ng programa naman yun. Alam ko naman yun. At tanggap ko naman na kailangan kong sumunod. After ilang days, sumama na ako sa session na kailangan mo mag-open up sa sarili mo kung bakit ka ba napasok doon. Sinabi ko lahat ng pagkakamali ko. Yung panluloko ko sa asawa ko. Pagiging mainitin ulo. Nagtitake ng marijuana. Natanggap ko sa sarili ko lahat yun. Na yung pagkakamali ko. Ilang araw pa lang pinagsisisihan ko na nalayo ako sa inyong lahat. Sa inyong lahat. Mamahal ko sa buhay. Yung araw-araw na nandun ako, bawal kaming lumapit sa pinto, bawal kaming sumilip sa labas. Pero yung sa araw-araw na yun na dumadaan, kahit masulyapan ko lang yung sasakyan niyo,
yung plate number. Kahit yun lang makita ko, maramdaman ko lang na nasa paligid kayo. Okay na ako dun. Tinanggap ko na naging gago ako sa labas. Kaya consequences sa mga nagawa ko. Kasalanan sa inyo lahat. Hindi lang sa iyo, mami. Kundi sa Tito Vince, kay kapatid, sa mga bata na pinag-guide ko sa kanila yung dapat yung tama, yung papa na nandun. Sinanay ko silang nandun ako, tapos bigla ako mawawala. Ang hirap sa loob na yung araw-araw ko yung iniisip na pinagdarasal ko na gusto ko sana masilayan lang kayo kahit papano. Actually, 9 days, tanggap ko na yung nandito ako. Kasi kailangan kong baguhin yung nakasanayan ko, yung mga masasamang bagay na nakasanayan kong gawin. Pagsisinungaling, pangluloko, pagiging tarantado, mainitin ulo. Natanggap ko siya agad. Ang mahirap lang sa akin yung nakita ko kung paano kami i-treat sa loob. Hindi lang para sa sarili ko, hindi para sa lahat ng kasama ko doon. Hindi naman ako madiriin, pero merong may mga may sakit, may umuubo, may dugo, minsan nga may gumanon, may dugo sa kamay. Tinanong ko siya, ginagamot ka ba dito? Sabi niya, oo. Pero matagal na siyang may sakit. Matanda, awang-awa ako. Siyempre, ako bata, malakas pa yung pangangatawan ko. Natuto akong hindi maging makasarili. Pwede naman ako hindi lang makialam eh. Pero nakita ko yung, kumbaga yung humility. Yun yung tinuturo nila doon, magkaroon ng humility, honesty, maniwala sa word ni God. Natutunan ko agad yun, tinanggap ko agad. Yun lang yung sandata ko sa lungkot. Nanalayo ko sa inyong lahat. Araw-araw ko kayong pinagdarasal. Sulat ko lahat ng pakiramdam ng feelings ko sa journal. And I hope one day mabasa nyo lahat yun. Dahil hindi ako nagtanim ng sama ng loob sa inyong lahat. Oo, may tampo. Pero hindi ako galit. Galit ako sa sarili ko. Dahil sa mga nagawa ko. Sinisisi ko yung sarili ko. Wala akong sinising iba kundi sarili ko lang. Kung natanggap ko na, binigyan ko yung sarili ko ng pagkakataon. Sabi ko, sarili ko, pag nakalabas ako dito, iba na yung makikita nila. Yung kalmado na ako. Hindi na yung may matatakot kung magagalit ba ako, magwawala. Tinanggap ko siya sa puso ko ng buo. Hanggang sa hindi ko alam sa sarili ko kung tama o mali yung ginagawa sa amin. Pero as time goes by, alam mo naman alam mo sa sarili mo kung mali na yung ginagawa sa'yo o tama eh. Naramdaman ko na mali na. May time na naglulupasay na ako sa sakit. May iyak ako. Sabi ko, sana po ipaalam nyo sa pamilya ko to, yung kalagayan ko dito kasi ayoko pong mabaog. Kasi nga yung pain sa paa ko umakit na sa ari ko. Para siyang pinipitik, paulit-ulit. Nagsabi ako sa kanila, pwede nyo po bang ipaalam sa pamilya ko to? Sabi nila sa akin, alam na ng pamilya mo to. Gusto ko po sana ma-hospitalize. Kung maaari po, pwede po. Pantayan nyo pa ako doon. Kapag na-treat na po ako, pwede na po ako ibalik dito sa loob ulit. Ipagpatuloy yung programa. Pero wala Hindi ako pinansin. Parang Binigyan ka ba ng gamot? Binigyan ako ng gamot, Biogesic. Sabi ko, Biogesic. Nagsasabi po ako sa inyo ng totoo na hindi ko na po kaya yung pain na nararamdaman ko. Hindi nila ako pinansin. Naramdaman ko para akong aso lang. Ang sakit sobra. Kasi sa labas, malakas ako. Ako yung nasusunod. Yun, nandun ako. Powerless ako. Ang alam ko lang, ang kakampi ko lang si God. Siya lang yung nasasabihan ko ng nararamdaman ko talaga. Siya lang yung natatakbuhan ko araw-gabi. Na naiisip ko kayong lahat. May mga times na gusto ko nang i-end sa loob. Pero naiisip ko, paano kayo pag nawala ako? Paano na si Happy? Paano na si kapatid, si Tyronia, sila Vince? Yung buong pamilya natin. Ang bigat-bigat ng loob ko. Pero kinailangan kong kayanin. Kailangan kong pagdaanan lahat yon para sa new, better me. Hanggang sa pagiging pangungulila ako sa inyong lahat. Nakaisip ako ng hindi ko naman ginagawa. Na usual yung ginagawa, pero nagawa ko yun para masulyapan lang kayong lahat. Meron na ulong may gay doon, bading na admin siya. Para makita ko kayo, pinaghamit ko yung katawan ko ng paulit-ulit. Para lang makita ko kayo. Para lang mapanood ko kayo. Yung page ng Toro Family. Para ma-scroll down ko ng ilang minuto. Makabasa ko ng mga comments. Makapanood yung clips ng mga vlogs, yung reality show. Nagawa ko yun sa sarili ko. Paulit-ulit kong pinagamit. Yung sarili ko gabi-gabi. Diring-diri ako sa sarili ko. Pero wala akong magawa. Yun lang yung tanging paraan para makita ko kayo. Kaya sinacrifice ko yung katawan ko. Paulit-ulit akong ginamit. Labag sa loob ko. Pero alam kong mali ko yun. Kasi ako yung nag-insist para sa pamilya. Ito yung kaya kong gawin. Para matigil yung pangungulila ako sa inyo. Sa inyong lahat. Kahit saang anggulo mo tignan, mali. Maling-mali.
Kasi lahat ng nare-rehab, o kahit simpleng tao, na ikinulong lang sa bahay, na walang makikitang pamilya, lahat yan mangungulila sa pamilya na gagawin lahat para lang makita mo sila ulit. Hindi alam ni Odi na kahit siya yung nag-insist, mali eh. Hindi siya yung mali kasi pakiramdam ko nag-take advantage sa kanya yung bading. Pag naaalala ko na naman, sobrang nasistress ako. Kasi hindi tama na gawin yun sa kanya ng paulit-ulit. Nag-take advantage talaga sa kanya na alam na mahina siya. Sinabi sa akin ng nurse ni Papa Odi na meron siyang PTSD, yun daw yung sinabi ng psychiatrist, and meron siyang depression. Hindi naman ibig sabihin na hindi nagpapakita ng super lungkot or tulad ni Papa Odi, nagtatapang-tapangan, wala na siyang depression. So, meron pala talaga siyang depression, and at the same time, yung mga galit-galit niya, galing sa mga trauma ng past, parang childhood niya. Kaya meron din siyang anger issues. And at the same time, kinukwento kasi niya sa amin na marami siyang mga na-experience nung bata siya about, alam niyo na, yung mga harassment, ganun, and abandonment ng family. Yun yung sinasabi niya na kaya ayaw niya yung salitang palayas. Kasi lagi daw siyang pinapalayas. Kumbaga, yung mga experiences niya na nakwento niya sa amin, yun yung sinabi na sanhi ng depression niya at saka ng PTSD niya. Nangihingi ako ng saklolo na sana marinig niyo ako, ate. Ate ko, save me. Ate Tony. Sana kalabitin kayo ni Lord. Na Tito Beans. Papi. Harvey, sana marinig niyo yung bulong ko. Kahit imposible mangyari. Sabi ko, Lord, please po. Gusto ko namang makita yung pamilya ko. Pero dahil imposible, sinusulat ko na lang. Lahat ng naramdaman kong sakit, pangungulila, sinulat ko lahat. Lahat ng nightmares, ng gabi-gabi ay pag natutulog ako, wala akong anxiety. Pero nakadevelop ako ng anxiety. Pag natutulog ako, yung dibdib ko, kumakabog. Pag pinipikit ko yung mata ko, kumakabog. Kaya hindi rin ako nakakatulog ng maayos. Nung nalaman ko na mag-i-stay ako noon ng taon, sabi ko hindi ko kaya mawala. Mawala yung pamilya ko sa akin ng ganong katagal. For 2 years, nagawin yung programa, wala namang problema sa akin eh. Kung gawin ko yung mas matagal pa. Pero yung naramdaman ko at nakita ko na hindi ako ginagamot, health-wise treatment, na hindi tama yung ginagawa nila. May time na naglulupasay na ako sa sakit. Yung itlog ko, sobrang sakit na talaga. Na parang nagda-tantrums ako. Bawal pala yun. Kasi nakapagmura ako, sa sobrang sakit na. May isang staff doon na pinagmumura ako. Sinigaw-sigawan ako kung ano-ano sinabi sa akin, masasakit. Bakit nung nasa labas ka, hindi mo yan pinagamot? Mas pinili mong maging addict, mas pinili mong gawin to, mas pinili mong magpakasabog. Nanlita ako sa sarili ko, sabi ko, walang gumagawa sa akin nun. After 2 weeks, nilipat na ako sa population. Kasama ko na lahat. Doon, mas lalong tumindi yung sakit. Kahit siguro kanino nyo itanong doon sa loob, ika-ika na talaga ako. Pilay-pilay na. Ang ginagamit ko lang yung upper body strength ko para makapag-function ako. Makasali ako sa mga sessions. Wala akong pinalagpas na sessions doon. Maliban na lang kung talagang hindi ko na kaya tumayo. Mga 5 beses ako nanghingi ng bed rest. Wala, hindi nila ako pinansin. Tinitiis ko kasi ayokong mabawasan yung araw na makikita ko kayo. Kasi 30 days bago ka madalaw. Kapag hindi ka sumunod, may kaukulang katapat. Mababawasan ng 5 days yung confinement mo. Sabi ko, hindi ko tanggap. Hindi ko tanggap sa sarili ko na ganito na lang. Dito na ba ako matutuluyan? Kaya nag-isip ako ng paraan para tumakas. Sa gabing yun, iniisip ko na 2 taon ko ba pagdadaanan to? Na ipagamit yung katawan ko. Nababuyin yung sarili ko. Tsaka kakanood ko ng movies, ng action movies. 4 na araw ko siya ginawa. Yung grills na yun yung nagko-contain sa aming lahat doon. Sama-sama kami natutulog. Pinaluwag ko siya. Ginamitan ko lang ng pwersa. Araw-araw ko siyang inukunti-kunti para hindi mahalata. Nung huling gabi ko doon ko na siya nilagyan ng pantalon, ng jeans. Tapos tiniwis ko lang na ganun, nabali na. Nung nabali na, kasya yung ulo ko. Ibig sabihin, kasya katawan. So nagkasya ako, nakalabas ako. Sa sobrang dilim, wala akong makita kasi lahat patay, lahat ng ilaw. Tumakbo ako, umakit ako ng 2nd floor. Hindi pa rin kaya kasi masyadong mataas yung pader tsaka maraming pipe wire doon. Umakit ako ng 3rd floor, sobrang dilim. Hindi ko alam kung ano yung babagsakan ko. Pero ang alam ko lang kahit mamatay ako,
o ano man mangyari sa akin pag tumalon ako. Basta makita ko lang kayong lahat. Masaya na ako dun. Kung mamatay man ako, at least may ginawa akong paraan para makasama kayo ulit. Tumalon ako. Pagbagsak ko, buhay pa ako. Tumakbo na ako, hindi na ako lumingon. Ang alam ko lang, kailangan kong makita kayong lahat. At nagdarasal ako bago ako tumalon. Lord, tulungan niyo ako yung pamilya ko, pamilya ko, pamilya ko, pamilya ko. Yun lang yung sinisigaw ko sa isip ko. Pamilya ko, gusto kong makita. Hanggang sa tumakbo ako ng tumakbo, doon lang lumuwag yung dibdib ko nung nakasakay na ako. Sabi ko, Lord, salamat. Salamat, binigyan niyo ako ng lakas. Pakiramdam ko, wala akong kwentang ate kay Odi. Na parang pakiramdam ko, wala akong nagawa bilang leader ng family. Pakiramdam ko napabayaan ko siya. Kahit siguro masamang tao, kahit na sinong masamang tao, hindi deserve na gawin niyo sa kanya. Kaya wala akong magawa kundi umiyak lang nung umiyak. Pero sa loob-loob ko, ano bang magagawa ko? Paano ba dapat naging ayos yun? Hindi ko din alam eh. Ngayon na nandito na ako sa labas, hindi lang para sa sarili ko to eh. Para din sa mga nakasama ko dun sa loob. Hindi man nila gustong takasan yung programa, pero siguro kung may pagkakataon din sila, baka tumakas sila dahil sa health problems. Kasi hindi ko alam kung tama ba na ganun yung setup ng rehab, na madumi, halo-halo, merong may TB, merong may mga galis, hindi malinis yung paligid. Halo-halo talaga silang ganun. So, halo-halo kami doon na magkakatabi kami matulog. Hindi ko alam kung magkakahawaan ba kami o hindi. Dahil siksikan kami. Hindi naman kami pwedeng mamili kung saan kami matutulog, kung saan lang yung sinabi nila, nandun lang kami. Yung iba doon, hindi naman na umaarte. Kasi pag wala naman ng tao, nakikita ko yung problema eh. Hindi lang sa sarili ko, pero para sa lahat. Napansin ko maraming may mga sakit na iba-iba ang sakit. Pero kami magkakasama. Kinakainan namin. Yung kutsara namin sabay-sabay. Hinugasan. Iniinom namin tubig na galing sa gripo. Hindi ko alam kung tama ba yon. Hindi ko alam, mami, sana kung anong department man yung makakatulong sa kanila. Para ma-check lang. Kasi concern na, hindi na to yung sa pagtakas o ano eh. Yung mga naiwan ko doon, hindi naman kami close. Wala akong close sa kanila kasi I barely talk nga eh. I don't talk to anybody. Anti-social nga ako eh. Hindi ako basta-basta nakikipag-usap. Pero yung mga matatandang nakita ko doon, nasabi ko yung asawa ko, maawain sa mga matatanda dahil sa kay nanay. Gusto niyang tumulong sa mga tao. Yung mga naiwan ko doon, sana ma-check sila ng pamilya nila kung okay ba talaga sila. May trauma si Kuya Odi. Pero sa nakikita ko, imbes na nakatulong sa kanya yung rehab, mas lalo pa siyang na-trauma. Anong lahat pilay kami. Sobrang nabis ko kayo lahat. Lagi mo tatandaan. Sorry. Mangyari. Dapat nakakasama. It's okay. Babawi ako. I love you. Mahal ko kayo. Hindi ko gusto nangyari sa'yo, Todd. Hindi ko papakarapin nangyari sa'yo. Sana alam mo yun. Gusto lang namin ang pamilya mo na nila kuya, nila ate, nila mama na mapabuti ka. Pero alam namin pagdadaanan mo yung mahirapan ka o bigyan ka nila ng programa. Pero yung pinagdaanan mo na pain at saka sa health mo and yung mag-isip ka na desperate ka makita kami, hindi ko papawarapin yung sa'yo, alam mo yan. Kaya ang tagal-tagal kitang kinonsinti. Ang tagal-tagal mo nang pulang-pulangin kasi ayoko nahirapan ka, pero tigas kasi ng ulo mo. I'm sorry this happened to you. I'm sorry. I'm sorry, pasensya. Hindi ka namin sinukuan, love. Hindi ka namin sinukuan. Ako yung nag-asalamat. Kaya siguro dapat namin na napagdaanan ko yun. Para malaman ko kung gaano ka importante ang buhay, ang health, pati ang pamilya. Pamilya ang una bago ang lahat.
Nasa third floor kami noon, nagmi-meeting. Tapos, tumawag yung yaya ni Happy. Mataas daw yung lagnat. 39.9 yung body temp, kaya nataranta kaming lahat. Sabi mo 40 na si Happy. Ate Marie! 39.9. Ate Marie! No! Si Mami Sorry. Diyan na. Bilego na. Sa room ni Happy lang. Sa room lang ni Happy. We're gonna go. Come on na, let's take a bath. Come on. Apoy na. It's okay. Hindi kasi dapat ganito yung weather sa loob. Opo, alika na. Please, Mami Kat is here. Come on, Mami Kat. Sobrang namumula na yung katawan ni Happy, pati yung mukha niya dahil nga ang taas na ng lagnat niya. At kailangan muna namin mag-cool down yung katawan niya bago namin dalhin sa ospital. Kaya pinaliguan na muna namin. Yung kulit? Did you see this kulit? No, Happy is not kulit. Thank you po. No, ano mo yung t-shirt para nakaganto. Thank you po, Tita Pe. You fell there. Okay, wait lang. You sit here, anak. Mag-cool down. Sige na. Water? You want water? Dito. What? You want water? Okay po, this is your water po. Come on. Oh, later na yung medicine. Later, please. I don't like this. I don't want done. No, we need to put that so you will feel better. So we don't go to the doctor. We are not going to the doctor. We are going to the mall. You know? Nasha always goes to the mall. Ano, ba't nasaan yan? Nasaan? Wag, hindi pwede sa rep yan. Hindi nila-rep yan. Ba't nilalagay sa rep? Sino nagsabi maglagay sa rep? Akala ko kasi dapat malalagay. Yun, tanga. Pagbagong panganak lang yun. Oh, mag-ano kayo. Dapat nagkakasundo kayo magkapatid kapag natatarantara tayo ng ganito sa bata. Hindi yung mag-ano. Akin na. Bakla mo ka magdedesisyon ng gano'n, ha? Sige, mamaya. Pwede naman kasi mag-usap ng maayos, di ba? Totoo naman kasi yung sinasabi ni Mami Oni. Pamilya tayo, dapat magkakampi tayo, at dapat nagtutulungan tayo. Hindi yung parang kasalanan kung nilalagnat si Happy. Tumutulong naman ako. Sana nabivideohan talaga lahat ng paninigaw sa akin ni ate. Kasi nakakapikon na. Because she's carrying the bag. I want you. And then we go downstairs. And then, go to the mall. Payay ko na yung isang bag, please. Yan. Asan na yung sakyan? Yung sapatos ni Happy. Bigla siyang dilagdat ang sobra. Oo, anak. Ano siya? 39.9. Natutrauma si Happy pag may pumapasok na doktor or nurse, yung tuwing kukuha na siya ng dugo, kahit hindi naman kukuha ng dugo, pero yung time na yun, may kumuha talaga sa kanyang dugo. Puti, hindi na siya may nahirapan. Salamat kay Ate Marie kasi dati hirap na hirap siya. Tinulungan lang siya ni Mama Maria sa pagkuha sa dugo kung paano kumalma. Ayun. Few weeks prior sa pagkaka-hospital ni Happy, napansin na talaga namin lahat. Especially ako at si Ate Marina, parang may pantal siya sa mukha. Pero maliit lang eh. Tapos biglang nawala. So akala ko baka may nakitan sa kanya, nanguro, tapos hindi sinabi sa akin, kaya nagka-parang pula-pula. Or baka genetics lang talaga kasi maputi si Happy, tapos may kita mo yung ugat niya dito. Tapos napansin ko after nun, nagkaroon din siya ng mga parang rashes sa hita. Para siyang pantal-pantal. Pero kapag nag-roll ka ng clear glass, namumuti siya. So, hindi siya namuong dugo sa loob eh. So, sabi ko baka rashes. And then, nawala din. After nga nun, alam niyo naman ang panahon. So, 1 week kami naggamutan, gumaling naman din siya agad. Tapos, akala ko okay na siya. Tapos, biglang all of a sudden, ayun na, nilagnat na siya ng malala isang araw. Hindi ko alam kung bakit. At pagdating namin dito sa hospital, ang initial finding sa kanya is dengue fever. Dahil na rin siguro madaming mga halaman sa bahay, mga garden, at hindi mo malaman kung saan pwede talaga mamugad ang mga lamok. Hindi talaga maiwasan na yung mga bata is nakakagat talaga mga insekto at lamok. Although, madami kami mga pamatay ng insekto na mga ilaw-ilaw na may kuryente. Hindi talaga siya may iwasan kapag makulit din yung bata kung saan-saan nagsusuot. Wala na. Bata pa lang si Happy, alam niya nang sinungaling yung Mami Oni niya. Hirap eh, kasi kailangan mong utuin. Go to the mall, kahit ang punta sa hospital. I'm scared to the doctor. Yan talaga yung kinakatakot ni Tony. Si Papi, laging buntis. Paano kapag naiwan na lang sila na sila na lang ang nasa bahay? Siyempre, gusto nilang magsolo. Sa panahon pa naman ngayon, siyempre,
may mga yaya na bigla na lang umaalis, hindi mo malaman kung anong dahilan dahil nahihirapan na ba sa bata o syempre hindi mo masabi kung hindi ba sila komportable sa mag-alaga ng batang lalaki or ayaw nila mag-alaga basta. Kaya sana pagkapanganak ni Papi, tama na muna talaga. At sana ma-appreciate niya na hindi laging family first unit yung iniisip niya. Pati sana yung buong pamilya kasi you'll never know kung kailan darating yung ganitong klaseng sitwasyon. Para in the future may umalalay din sa kanya. Hindi pa ako nakakauwi ng Malaysia noon, tumawag sa akin si Papi. Sabi niyo, ate, kunin mo muna si Happy. Ang kulit-kulit na nga daw kasi. Tapos sabi niya, grabe na daw alagaan si Dodong. Mahirap daw alagaan. Ay naku po, ano ba? Gusto niyo magsulo? Tapos gusto niya, pangarap niya. Tapos sasabihin niya, mahirap kasama yung dalawa, mahirap alagaan, tsaka makulit. Ay nako po. Flu season talaga, madaming may ubos-sipon. Anak ni Jowa ng sariling amin kasi tama si ate. Kailangan pa kami ni Papi para sa mga bata. Paano na lang pag wala kami? Sinong tutulong sa kanya? Eh ako? Nanay ba ako? Kaya nga ako nagjowa ng tomboy kasi ayoko mag-anak eh. Saka ayokong iasa sa iba yung pag-aalaga. Oo, may tita duties ako at nagagawa ko yun. Hindi naman ako kasali nung ginawa yung bata. Hindi naman ako scorer. Sana wag sa akin ibuhos yung init ng ulo, di ba? Kung pwede lang gawing 10 hours tong kada upload ng Toro Family episodes. Makikita nyo talaga kung paano ako sigawan ng ate ko. At sabihan na laging tumulong sa pag-aalaga ng bata. Uulitin ko, ako ba may gawa niyan? Hindi na ako nakakapasok sa trabaho ko eh. Eh, ang pangarap ko lang naman maging glamorous na tita. Mahirap ba yun? Nilalagnat na din po pala ako, kaya nagpasundo na po kay daddy kasi hindi ko na po kinaya. Nilalagnat. Dikit pa sa akin. Sige. Ay, kawawa naman yan. Para gumaan yung loob ni Papa Odi, nag-video call si Tony para makita niya yung mga bata. Hi, Dong. Hi. Kilala mo pa si Papa? Sino ba yan? Si Papa Odi ba yan? Papa. Ay, pogi. Aba, sobra. Ay, pogi. Sobra ka naman. Miss na kita. Miss na kita. Magpa-araw tayo. Halika. Labas tayo. Karga ka ni Papa. Tangin, antok na antok pa siya. Antok na antok pa siya. Ay, Dong. Sorry, Dong, anak. Sorry po. Sorry. I love you. I have a surprise to you. Okay, I'm so tired. Okay, but I have a surprise and gift for Happy. Do you want to close your eyes? No po. Okay, you want to see my surprise? And I'll close my eyes and I don't like to count. Okay, you will not count. Okay, this is my surprise. 1, 2... I don't like. Don't count daw, Mama. Okay, I will not count. Okay, this is my surprise. This is Papa. Hi, anak. This is Papa. Hello. And she's go here. I come back. Mama. I come back for you. And I'm not feeling okay. Oh, I'm so sorry. And I'm going to stay here. And she got to Mommy got. I come back for you. I think I'm still going to take a rest. You take a rest? Yes, and I go here. Yeah. And hurt. Yeah, I also go to doctor. Yes, we need to lay down. Okay. Need to lay down. Need to lay down. What will I tell to the doctor? Yes, you will be okay. And go with the doctor away. Okay. Doctor will leave and you take a rest and doctor's not here. And you with us. Okay. And we okay. And you will be okay, sabi niya. Where's my real love?
Show me. Like this. My hands is not hurt. Okay, they're not okay me. You're not okay, and everyone's not okay. You're gonna be okay. You're strong, remember? I told you you're strong. And you're pretty. You're beautiful. Mommy, me too. Okay, you drink your medicine and then tomorrow you're gonna be okay. Where's my kiss? You kiss Papa. Heart. This is heart. You're in my heart and I'm in your heart. Remember? Yeah. You come back here and get me. Okay, I will get you. I hurt you. Heart mo si Papa. Ano yun? Bakit nakausap pa yan? Show me here. Yes. The Son, Holy Spirit. Amen. Papa Jesus. We're gonna pray to Papa Jesus together. Yes. Tell mo, Papa. What did you say, Papa Jesus? Papa Jesus, thank you for this day. For blessings. And for family. For food. And then we say sorry to Papa Jesus because we are being good girl. No, we are being a bad girl. And we talk to Papa Jesus so he will help us to be a good girl. And we promise we will not do it again. And Papa Jesus, please give us more blessings and keep us away from the give away my mom. Give away the monsters away under my bed. And then keep us all healthy and we will not go to the doctor. We're going to... And we will say always, thank you po. Thank you po. Papa. Papa. Jesus. And we love you, Papa Jesus. And love you, Papa Jesus. And in Jesus' name we pray. Amen. There we go. Father, Son, Holy Spirit. Amen. Holding hands again, Happy and Papa. Malamang sa malamang, kung umabot ka na dito, ibig sabihin na intindihan mo na. Well, hindi ko pa nga alam kung anong nangyayari. Baka nga pinapanood ko yung sarili ko ngayon eh. Pero meron akong reaction video sa mga kaganapan na yan. Tuwing 12 ng tanghali, linggo, sa YouTube channel ko yan. Tuloy lang yung buhay eh. Siyempre, check ako kay Happy. Kung okay lang ba siya. Kaso grabe, sobrang awang-awa ko nun kay Happy kasi suka siya ng suka. Hindi talaga siya okay. Well, alam ko naman na dadaanan talaga to ng mga magulang eh na kakasakit yung mga bata. Pero ang hirap lang makita na minsan gusto mo sana yung sakit sa'yo na lang. Bantay din ako kay Baby Abby. Pangit mang pakinggan pero parang may takot na kami na basta na lang itiwala sa yaya yung pagtingin sa bata. Lalo na may history si Happy noon na may nanabunot ng yaya sa kanya na hindi namin nabantayan. Kaya ako, bantay naman sa isang anak ni Papi na si Baby Abby. Plus, may meeting din ako sa FAB dahil CEO ako ng isang company. Tapos, nag-check din ako ng renovation ng bahay sa kabila. Nalilipatan namin. Bantay din ako kay Tyronia na sinasabayan din na may lagnat din si Jowa. So, medyo, ewan ko. Gusto ko lang gawin yung part ko kahit minsan para nakakapagod. Gusto ko mag-take advantage sa sitwasyon na malaya pa ako. Laya, nasa labas pa. Hindi mo alam kung baka matuloy na. Alam niyo na. Kasi, kailangan ako ng pamilya ko.